Serbisyo Publiko with Dr. Hilda C. Ong, ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Health and Travel at Serbisyo Publiko, ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Magandang umaga, Chow Sanghaw at Hotsaki sa mga tagapakinig natin dito sa DWBL 1242 AM band, ang himpilan ng serbisyo publiko. At sa mga patuloy na sumusubaybay sa ating social media account sa Facebook at sa YouTube channel. Ang iyong agarang serbisyo lady, Dr. Hilda Ong, ay lubos na nagagalak ng muling maging kabahagi ng iyong umaga o anuman oras kayo dyan sa inyong kinaroroonan. Masaya ako makapaghatid muli ng tamang impormasyon, tamang serbisyo at inspirasyon. Salamat sa muling pagiging bahagi ng ating masayang pagsasama dito sa public service program na Health and Travel at Serbisyo Publiko. Ngayon ay May 15, 2025, araw ng Huwebes. Sa bawat kwento ng karamdaman, may karapatang marinig. Sa panahon ngayon, malagas na bawat Pilipino, bata man o matanda, may sakit man o wala, ay may boses sa mga usaping pangkalusugan. Dahil ang kalusugan ay hindi lamang issue ng iilan, kundi laban natin lahat. Makilahok, magsalita, makinig, dahil ang boses mo may saysay sa pagbabago. Ngayong umaga, tayo po ay mapalat dahil makakasama natin ngayong umaga si Miss Karen Aida Alparce Villanueva mula sa Philippine Alliance of Patient Organization o mas kilala as PAPO. Magandang umaga, Miss Karen. Magandang umaga, Miss Karen. Hi, Dr. Hilda. Good morning. Yes, at siguro kasi first interview pa lang natin to. Kaya for sure next time makikita ka na namin. Oo. Pero for the meantime, lalagyan na ng technician yun na yung picture. Para at least makita para yung mga nakatutok sa Facebook at sa YouTube channel para makita nila kung sino bang ini-interview ko. At para sa kaalaman ng publiko, ano ang Philippine Alliance of Patient Organization o PAPO? At paano ito nabuo? Kasi talagang curious ako nung pumunta ako nung Sabado. Nung Sabado ko lang nalaman na meron palang ganung PAPO. Oo, Dr. Hilda. So ang PAPO, samahan po kami ng mga iba't ibang disease groups, no? So, marami po kaming patient groups na nagpo-focus sa cancer, sa mga rare diseases, sa kidney diseases, at marami pang iba. So, ang layunin ng grupo is para palakasin ang boses sa mga pasyente, lalong-lalo na tungkol sa mga pulisiya para sa kalusugan. At pero lahat po ba ng mga officers ng PAPO, lahat po ba kayo merong mga, yung sinasabi na kung may kanya-kanyang ibang klaseng sakit? Well, ang nangyayari kasi is lalong-lalo na para sa mga sakit na walang mga pulisiya. Halimbawa, maraming cancer at maraming mga rare disease, no, na walang kaukulang mga benepisyo galing sa gobyerno, galing sa PhilHealth in particular. So, nagsasama-sama itong mga pasyente, pati mga caregivers nila, para maiparating sa gobyerno yung kakulangan ng access to treatment ng mga pasyente. At nakita ko talaga kaya nung Sabado, tama lang na naging special guest po ninyo si Dr. Edwin Mercado, PhilHealth President and CEO. So, at doon masasabi ninyo, ano po ba mga benepisyo
na kulang na binibigay ng PhilHealth? So, ang sinasabi ng PAPO is napakataas nung out of pocket na ginagastos sa mga pasyente. Hindi lamang sa mga malalang sakit, ngunit kahit dun sa mga pang-araw-araw na sakit. Currently, at galing na rin sa kanila yung mga figures na ito, 44% nagbabayad tayo ng galing sa ating sariling bulsa. So kahit na ikaw ay middle class, ay maghihirap ka talaga sa sobrang laki ng iyong bayarin. Isa pang nakikitang issue ng mga pasyente is walang predictability ba or para mga fees na very transparent na pagpasok mo sa isang ospital, alam mo magkano ang gagastusin mo. Kasi sino ba ang gustong mangutang at mabulagal na lamang magkaroon ng bill shock? Pero yun ang realidad, hindi po ba? Hindi natin alam magkano ang talagang gagastusin natin tuwing tayo papasok sa ospital. So ang commitment ni Dr. Edwin Mercado, President and CEO of PhilHealth, is maibaba to 30% ang out of pocket. So mataas pa rin yun, no? Pero magandang layunin na rin yun, lalo na't galing tayo sa 44%. At alam mo ka, Miss Karen, nung time nung pupunta ako sa Taiwan, nakasama ko ating mga OFW, kaya nagtanong ako sa kanila, let's say kapag sila ay meron, alam nila meron silang karamdaman, o kaya na-detect na sila ay meron breast cancer, na need na for operation agad. Alam mo, Miss Karen, ayaw nila umuwi ng Pilipinas. Sabi ko, bakit? Kasi pag dito kami sa Taiwan, ang cash out namin, 10%. 90% sagot ng gobyerno sa Taiwan. So, kung kami nagkasakit, dito muna kami kung ano mga procedure, doon sila magpapagawa muna. And then after the procedure, kung kailan na lang magpahinga, saka lang sila uuwi ng Pilipinas. So, sabi ko, dito ko nakita ang layo ng difference. And then, isa pang halimbawa, sa Hong Kong, meron akong kamag-anak din. Alam mo, every month, ang kanilang maintenance medicine, buwan-buwan pupunta sila sa hospital kung sila sa naka-assign. And then, nakabalot na, naka-plastic, iba-ibang klaseng gamot, na binibigay lang. Sabi niya, ganun kami dito sa Hong Kong. Wala kaming cash out. Yung maintenance namin, sagot ng gobyerno, na binibigay lang sa amin. Tapos pupunta lang kami, tapos meron kaming annual check-up na kailangan namin sundin mga kung anong pinapagawa ng doktor ng government hospital nila. Wala talaga silang cash out. So sabi ko, ang layo pa rin natin dito sa Pilipinas, lalo na meron na tayong universal healthcare law, pero ang nakikita ko parang malayo pa rin. Tama ka, Dr. Hilda. Sobrang malayo pa, no? Yung sinabi mong example sa Hong Kong, yung mga maintenance, medicines. So, ang PhilHealth, meron na silang konsulta package. Pero marami pang kulang na elemento. Number one, marami pa ring mga PhilHealth members na hindi nag-e-enroll sa kanilang primary healthcare provider. Bakit? Kasi hindi sila sigurado kung saan ba sila pwede pumunta. Hindi pa lahat ng healthcare providers sumusuporta sa PhilHealth. So matumal yung enrollment, no? Alam ko, tumaas na yung enrollment nila to, I think, 30 million Filipinos, pero di ba 120 tayo? And then number two, kasama dapat sa konsulta yung sinasabi mong maintenance medicines, no? So, hindi pa yon planchado. Pero if I can share dun sa LGU where we go,
Meron po kaming libreng gamot, no? Pupunta lamang kami sa health center. Pero yun nga yung masaklap, hindi naman lahat ng LGU ganon. Dapat under Universal Healthcare, isang batas na pinasa noong 2019 pa, is may access tayo lahat dapat sa healthcare. Yung example mo naman sa Taiwan, oo, talagang nakakainggit. Kasi imagine mo, ang out of pocket nila is 10%. Sobrang baba na hindi mo ikahihirap. So, napakaganda na makarating tayo sa ganong sitwasyon, no? Ganon din sa Taiwan. Ganon din pala sa Thailand, no? Napakababa ng out of pocket ng mga pasyente at may access sila sa mga makabagong gamot, lalo na sa Taiwan. Dito ang problema natin, napakabagal ng approval para sa mga makabagong gamot kasi dadaan sila sa masusing proseso ng health technology assessment, kailangan kasama sa formulary ng gobyerno. So, napakahirap kasi minsan ang solusyon sa mga sakit is maagap at maagang pag-diagnose. Problema pa nga ng pasyente yung makapunta sa tamang doktor, ma-access yung tamang diagnostics, para ganun, tama yung treatment, hindi ba? Ang pinakamahal na treatment is yung mali-mali ang diagnosis. So, ang laki pang challenge, no? Number one, hirap din ang mga pasyente to navigate yung health system natin, no? Ang ideal kasi, pupunta muna sila sa primary healthcare provider, yun nga yung konsulta. Tapos kung makita yung doktor doon, i-refer ka sa mga spesyalista. Pero yung sistema natin, marami sa atin na dumidiretso na sa espesyalista. Kasi nga, walang maayos na sistema. Alam ko, yan ang plano ng ating gobyerno, pero kailangan nating bilisan yung pag-implement nitong konsulta. Kasi yun lang yung way na mape-prevent natin na lumala ang mga sakit, di ba? Kung tutuusin, bakit napakaraming Pilipino nagdadialysis? Kasi hindi na-diagnose yung problema nila sa kidney o sa bato. Meron din silang problema sa puso. So, pag nagpatingin sila sa doktor, magugulat na lamang sila na kailangan na sila mag-dialysis. Yun ang pinakamahal na kind of treatment kasi latter stage na of the disease. When in fact, pwede siyang ma-prevent dun sa mga gamot. Alam mo yan, Dr. Hilda, kasi alam mong the cheapest way is prevention talaga. Yes. Alam mo, Miss Karen, ngayon may nakatutok sa atin ngayon, OFW mula sa Taiwan, na napakinggan niya yun na sinasabi ko yung benepisyo nila sa Taiwan. Sabi niya, correct po, napakaganda ang health benefits dito sa Taiwan. No worries po, pag magkasakit ka dito, kahit gamot libre, pati laboratory libre. Dapat kasi ipatupad sa atin sa Pilipinas yung katulad ng ginagawa nila. Sabi daw niya, ako nga papabiopsy dito. Every year, Ma'am Hilda, ultrasound, lab test, lahat covered ng health insurance nila. Yan ang sinasabi ko sa'yo, pag sa ibang bansa, mas safe ang mga OFW natin kung sa ibang bansa sila kumpara na dito sa Pilipinas. Tama, Hilda. Kasi maganda yung sistema ng pangkalusugan ng bansa nila. Well, number one, mataas ang GDP ng bansa nila, so marami rin silang budget na pwedeng i-save, no, para for healthcare. Number two, mas maliit di hamak ang populasyon nila. So mas madaling i-manage, no? Yes. Hindi katulad natin na napakataas ng ating population. Number three, marami rin pong contributors dun sa kanilang health system, no? Unfortunately sa atin, mataas din yung percentage na hindi po nagko-contribute sa PhilHealth, no? Ano po,
So subsidized ang ganong sektor under the PhilHealth budget. Pero kung natatandaan nyo, hindi ba, kinuha yung reserve fund ng PhilHealth. Yes. Oo. So napakalaking dagok yon at very unfair sa mga pasyente at mga members po ng PhilHealth. So sana maayos yan. Sana talagang katigan ng Supreme Court ang mga daing na mga pasyente. So isang papo sa mga signatory to ask na maibalik sa PhilHealth yung kinuha at ni-revert sa gobyerno natin. Oo. And then, dito sa sa PAPO, ano talaga ang pangunahing layunin ng PAPO sa sektor ng kalusugan sa Pilipinas? At ilang taon na po ang PAPO? So ang PAPO na-establish noong 2011. Nag-lay low siya lang ng konting taon. So nai-revive po namin ang PAPO noong 2015. And very clear naman yung focus areas ng PAPO. Number 1 is karapatan ng mga pasyente. So dito isinusulong namin na ang mga pasyente may karapatan yan and health is a human right. So may karapatan ang bawat Pilipino sa kalusugan na hindi dapat ikahirap ng Pilipino ang pag-alaga sa kanyang kalusugan, no? And then number 2 is universal health care. So layunin ng PAPO na isulong ang universal health care, meaning ang trabaho ng gobyerno ay i-ensure na ang bawat Pilipino ay may access sa kalusugan, no? Hindi dapat dahil may pera ka ay may access ka sa kalusugan. Dapat lahat ng Pilipino may access sa kalusugan. And then number 3, napaka-importante, no? Kailangan may boses ang mga pasyente sa lahat ng polusiya ng gobyerno. So yan po ang mga sinusulong ng PAPO. Hindi po kami nagpo-provide ng financial or medical assistance. Rather, ang pinagtutuunan namin is yung mga pulisiya ng gobyerno upang ma-improve yung access to health ng mga pasyente. So kumbaga may mga common issues, ang mga 52 disease groups under PAPO, no? And that's really to improve and enhance access, hindi lamang sa treatment, pero sa prevention, diagnosis, and sana kahit palliative and hospice care. Yung buong continuum ba ng kalusugan, from womb to tomb, dapat may kulang mga benepisyo lahat ng Pilipino. Alam Ms. Karen, nung Sabado, nung pumunta ako doon sa event po ninyo, so nung nalaman ko, ay, di lang pala ako nag-iisa. Kasi, like nasabi mo, hindi sa akin, hindi ako sa financial support. Pero sa akin, ang ginaguide ko sila, ano po ba ang policy, ano mga dapat mong gawin, sino dapat yung puntahan, at yung iba naman kung talagang mga walang-wala, ang ginagawa ko, tinutulungan ko sila, paano sila makapasok doon sa government hospital kung alam ko talaga may problema siya sa financial. So sabi ko, kung problema mo, baka di mo kakayanin itong sakit mo, ako magre-refer sa'yo para makapasok ka sa itong hospital na to kung anong klaseng sakit. Like nung isang araw, nung mismo araw ng birthday ko, may lumapit sa akin mula taga PNP SAP. Sabi niya, ma'am, tulungan mo ako, yung anak niya, infant, na kumbaga maraming sakit. So, hindi niya malaman kung saan niya maipasok. Sabi, taga Quezon. Sabi ko, pasok mo sa National Children's Hospital kasi baby. Kasi talagang yun talaga, an NCH talaga para sa mga baby talaga up to 18 years old. Sabi niya, ma'am, nasubukan na namin, kaya lang wala kaming referral.
Kaya hindi daw nila na i-admit yung anak niya. Hindi, sabi ko, bumalik kayo sa NCH, akong bahala sa inyo. Pero ang isa lang na sa atin sa mga nakikinig, mga nanonood, pakiusap ko lang, kung kayo po ay talagang may matinding sakit at di talaga ninyo may papasok sa ospital, lalo na sa government hospital, ako na mismo nagsasabi, ako nakikiusap sa inyo. Ako makiusap sa ospital, makapasok kayo, pero wag po kayong demanding. Wag po kayo gusto nyo sa small private room, big private room. Kasi pagka ganyan ang demand nyo, ibig sabihin may kakayahan kayo magbayad. Pero kung sakali naman, sunod lang kayo doon sa kung ano sinabi sa emergency room, tapos ititreat ang anak ninyo, tapos kung saan man muna kayo ilagay, tiis-tiis lang. Para sa anak lang ninyo yan. Para ang unang ang unang gusto natin, magamot ka agad ang anak nyo. So, Miss Karen, alam mo, nung dumating siya ng almost late na, mga alas 10 ng gabi, kumbaga nagbigay ako ng pangalan, kung sino kakausapin mo sa ER, na-admit ng anak niya. At siyempre, yan po ang ginagawa ko. Sa kapag talagang may mga lumalapit sa akin, I try my best kung paano ko sila matulungan. Kaya kung ano naman let's say kung yung iba naman, ang problema naman nila, may mga certain na, lalo na during the COVID time, talagang walang tigil ang telepono ko, Miss Karen. Kaya ganun ang public service ko. And then pagdating sa PhilHealth, kung ano mga hinaing na mga pasyente mga lumalapit sa akin, yan ang lagi kong question o sinasuggest during the press conference. Kaya sabi ko, ay mabuti na lang may papo. Kaya at least masasabi ni Miss Karen sa akin, para at least bigyan niyo ako ng kung anong mga dapat pa idagdag ng PhilHealth o dapat baguhin ng PhilHealth. Para kumbaga ako yung magtatanong. Kasi syempre iba pa rin kung media ang nagsasalita, ang media ang nagsasuggest. At lalo na kapag naisulat pa namin sa dyaryo. Kasi columnist po ako ng Rebate, mapipick up yun. Kasi sabi nga ng PhilHealth, wala po kami magawa kasi ito ay batas. Pero kung babaguhin ito ng ating House of Representatives o ang ating Senate, malaking bagay ito, mababago, pwede baguhin kung ano ang nasa PhilHealth. Kaya dito po sa Papo, sabi ko, ay, buti na lang nakilala ko po kayo, Miss Karen. Tapos paano po tinutulungan ng Papo ang mga pasyente na magkaroon ng boses sa mga usaping pangkalusugan? Yung ginagawa mo, Dr. Hilda, malaking bagay yun, no? You're helping the patients navigate yung healthcare system. Pero nalulungkot pa rin ako na it needs to take your intervention para sila po ay ma-admit sa isang government hospital. Kasi ideally, tatanggapin sila, no? Kasi nga may pangangailangan. Sino ba naman ang gusto pumunta sa ospital kung hindi kailangan, no? Pero siguro sa dami na rin ng volume ng mga pasyente, nagiging challenge din yung admission, no? And madalas nga, like what you said, walang knowledge, no, kung saan pupunta. In fact, maraming pasyente hindi nga po alam ang difference sa private at public hospital. So kung makapasok sila sa private, magugulat na lamang sila na napakalaki na ng bill nila, no? Kasi kahit mga ganong bagay, hindi naiintindihan. So, at isa pa yun, Miss Karen, kasi ang isa gusto ko lang baguhin nila. Kasi kapag narinig nila government hospital o public hospital, feeling nila, ay naku, magiging malala ang sakit nila. Hindi nila alam, ang mga government hospital ngayon, mga doktor nila, mga consultant nila, ay galing din sa private hospital. Correct. And then yung mga machine nila, mga latest na rin. So sabi ko, huwag ninyo minamaliit ang government hospital.
Correct. Napakatotoo niyan, Dr. Hilda. In fact, ang layunin nga ng mga government hospitals, maging world-class rin sila. Tama Yes. yan. Marami sa kanilang hindi alam na yung mga consultant din sa mga private ay merong government positions. Kasi doon nila nakikita yung sari-saring mga kaso. Kaya magandang nagpa-practice rin sila sa government hospital. Yes. Kaya talagang ang mga doctors natin, di ba, before they graduate, di ba, sumumpa sila na sila ay tutulog, lalo sa mga mahihirap. Dito na sa government hospital, nila pinoperform yung kanilang pangako, ang pagtulong sa mga pasyente. Tama yon, Dr. Hilda. And then, paano naman, sino-sino mga pasyente na pwedeng pumunta sa PAPO o kailangan muna, hanapin muna nila yung organization, let's say, kung kunwari may problema sa CKD, pupunta sila sa, let's say, kunwari sa dialysis PH. And then, meron akong kakilala ng isang organization sa mga bata, Heart Warrior of the Philippines, yung mga may sakit sa puso. So, dapat doon muna sila pupunta o pwede sila dumiretso sa PAPO? Mas mabuti na hanapin nila yung grupo nila sa PAPO website, which is www.papo.ph. Nandun yung mga listahan ng mga patient groups, no? Kung hindi naman nila alam yung grupo na pwede nilang salihan, marami pong nagme-message sa amin sa Facebook Messenger. So, minamatch ko na lang sila dun sa grupong meron, ano. Kasi, maganda yung nasa grupo ka kasi marami kang matututunan sa kapwa pasyente mo. At mas malakas ang boses talaga pag nasa grupo ka rather than nag-iisa ka, di ba? So far, ano napansin mo, Miss Karen, sabihin natin sa dialysis PH, lalo na yung mga walang kaalam-alam na bigla na lang sila nalaman nila na meron na sila CKD. Siyempre, hindi nila alam ano mga dapat gawin. Pag once na nalaman nila, meron pala ganitong organization, pag pumunta sila doon, i-guide nila, ituturo ba nila ano po ba ang mga, let's say sabihin, ito ang aasahan mo, ito ang, let's say sa itong ospital, ito ang bill, ito ang, kasi ang dialysis 6,350. Pero kung pumunta ka pa sa private hospital na mas kilala o mas siyempre meron mas malaki ang cash out. Pero kung doon ka lang sa dialysis center sa labas ng ospital, mako-cover up yung 6,350. Gano'n po ba ang ginagawa ng mga bawat organization? Oo, maganda yung sharing of information ng mga patient organization. Kasi 'di ba, alam nila yung sakit nila araw-araw. Humaharap sila sa treatment nila. So nalalaman nila saan ba nagbibigay ng guarantee letter, magkano ba ngayon ang binibigay ng DSWD, paano ba i-access yung Cancer Assistance Fund. So maraming benepisyo talaga to join a support group kasi hindi lang kayo nag-share emotionally also. Kasi member din ako ng Dialysis PH Facebook group. Nakikita ko yung mga interaction nila doon. Pero mas maganda yung sharing of information tsaka tulungan. In fact, may mga patient groups nga na halimbawa hindi pa dumadating yung mga libre nilang gamot, nakikirama yung iba at kung may sobra silang gamot, ipinapahiram muna nila sa kapwa pasyente. So ganun ba yung spirit of damayan at bayanihan? Nandun kasi Pilipino tayo Hindi natin maalis yung compassion natin. Similar sa ginagawa mo, Dr. Hilda, imagine mo, doktora ka na, media personality ka pa, tumutulong ka pa in your capacity to help patients, no? Napakalaking blessing mo talaga, Dr. Hilda. And, the Filipino patients are so fortunate. And I'm so fortunate to have met you sa Quezon City Sports last weekend.
Yeah, sabi ko para sa akin, sabi ko, ay, mabuti na lang. May nakilala ko na may papo dahil sinama ako, diyaya ako ni RBP Delio Aceron. Ay, doktora, sama ka dito sa papo. Marami ka matutulungan dito. Sabi, ano ba yun? Saka hindi ako invited, di ba nakakahiya? We're happy to have you. Lahat pwedeng sumali. Basta para sa pasyente, Dr. Hilda. Yes, kaya sabi ko, Miss Karen, pagka meron kaming press con, pagka nakatanggap ako ng press con mula kay Dr. Edwin Mercado, magme-message na ako, Miss Karen, ano problema nyo? Para yan ang itatanong ko during the press con o isa-suggest ko during the press con. Sige. Sige, let's continue tong pag-uusap natin, Dr. Hilda. And, marami pong plano ang PAPO na i-share namin sa meeting namin. Gusto namin magkaroon ng hospital patient experience rating, no? Para ma-share natin ano ba yung mga nangyayari on the ground. Yes. Both maganda at hindi maganda, hindi ba? Para matutugunan ng mga kinauukulan. Kumbaga, PAPO na yung conduit between the hospital or between doctors, di ba? Yung may platform lang ba ang pasyente na makapaghinaing kung merong naging problema. Kasi ikakabuti rin naman ang ospital yun, hindi ba? Na ma-improve nila. Tsaka napakalaking bagay yung patient safety, Dr. Hilda. We need to inculcate din sa mga pasyente na maging conscious din dun sa mga patient safety issues kasi nung nag-attend ako nung meeting last April, no, sa ADB, nalaman ko maraming unavoidable errors, lalo na po sa diagnosis, no, diagnostics. So, malaking issue yan. Kaya sa next natin na talakayan, we can probably talk about patient safety, Dr. Hilda. Oo, kasi dito yung nung time nung didi-discuss na meron kayong mag-rate kayo dito sa ospital, yung rate the best healthcare in the hospital kaya dito in the Philippines. Tapos sabi ko, what if kung meron naman galit doon sa ospital o galit doon sa doktor o magsisiraan lang. Kaya doon sinabi naman niya, siyempre i-check ninyo kung totoo. Kung gawa-gawa lang niya o dahil lang sa galit niya. Kaya sinisira niya hospital. Tapos, alam mo nung nakita ko, naku, maganda yan. Para at least, siyempre mga hospital, gusto din nila malaman ano na ba ang based sa patients, ano ang rate nila, ano ang dapat nila i-improve. So, before nung na consultant po ako ng PCSO, alam mo, Miss Karen, talagang pinupuntahan ko talaga yung ospital. Let's say, meron lumapit sa akin, isang bata na may malaking bukol talaga dito sa puwet. Lumapit na sila sa mga big network. Walang pumansin. So, nung pinadala sa akin yung picture, dala-dala ko yung picture, pumunta ako sa Quirino, QAMC. Sabi ko, papasok ko. Sabi ko, ako si Dr. Hilda Ong, consultant ako ng PCSO. Sino head ng surgery nyo dito? Nasaan ang surgery department nyo? Ganun kalakas ang loob ko. And then, pagpunta ko doon, napakilala ako. Sino head ng surgery? So, nakilala ko, pinakita ko yung picture. Sabi ko, Doc, kaya ba ng Quirino opera itong bata na to, nakakaawa. Less than 2 years old. Tapos, nung nakita, sige, papuntay mo. So, pinapunta ko, galing pa ng Aklan yung bata eh. So, pinadalan ko ng pamasahe yung mag-ina, pagdating sa Quirino, admitted na kagad ang bata. Kasi para wala na silang problema, kung saan sila titira. Alam mo, Miss Karen, yung araw mismo ng bata, 2 years, nung araw ng 2 years old siya, birthday niya, na-operahan siya, naging normal na ang bata. Talaga nasa nasa YouTube ko yung storya ng bata na yun. Ngayon, I think nasa 7 or 8 years old na siya, napakagandang bata ngayon. Kaya ganon ang klaseng
tulong ang ginagawa ko na talaga pinupuntahan ko talaga. Bahala na. Siguro kasi as a media practitioner, alam ko malaki ang respeto sa amin, 'di ba? So, ang lagi ko sinasabi, tayo ay pwede makatulong, not necessarily financial, hindi pera ang pinag-uusapan. Yung personal, yung galing sa puso mo, yung mismo pupuntahan mo, mismo i-guide mo sila, hindi mo sila bibitawan, i-guide mo talaga sila hanggang sila ay mapunta doon na sa ospital, matreat na sila, and then okay na ako. And then after that, nagpa-follow up ako, kamusta ka na, okay ka na? Ganon ang kaya kong gawin, Miss Karen, na kung hanggang kaya ko, gagawin ko ng paraan. Napakalaking bagay niyan, Dr. Hilda. And tama ka hindi naman palagi pera lamang ang kailangan, pero yung compassion, no? Yung empathy that you have, no? Kung ganun lang tayong lahat, walang mangangailangan sana ng tulong. So thank you for being a champion of patients, Dr. Hilda. We really appreciate that. Kasi sabi ko, mabuti na lang meron ganung organization which is na napasama-sama mo't lahat sila para bawat organization, anong problema, kayo naman kayo ang gagawa. Kayo susulong kung ano dapat gawin ng PhilHealth, ano gawin ng mababatas natin, ano pa dapat i-improve pa nila lago na dito sa health insurance dito sa Pilipinas. Okay, meron din responsibilities yung mga pasyente, no? Number one is magbayad rin kayo ng PhilHealth premiums kung may kakayanan kayo, trabaho kayo. Number two is magbasa kayo at matuto rin how to live a healthy lifestyle, makinig sa doktor, at kung merong mga prescription sa inyo, is inumin nyo yung mga gamot at tulungan nyo din ang sarili nyo. Kasi hindi lang naman, ang kalusugan hindi lamang nakasalalay sa doktor, ngunit sa inyong sarili din, sa pamilya, tulong-tulong, hindi ba ho? Kasi sino pa ba ang maging concerned sa kalusugan natin kundi sarili natin? So kung wala tayong gagawin as ourselves, wala rin pong mangyayari kahit anong ibili ni doktor. Kung hindi natin susundin, walang mangyayari. And then number three, makilahok, no? Maging concerned kung meron kayong kakayanan, kahit maliit lamang, kahit mag-attend ng mga meeting, ng mga lay forum, ng mga webinar, sumama po kayo. Maging concerned, hindi ba po? Kasi doon naman nag-uumpisa yung mga grupo kamukha ng papo, hindi ba? Kung tutuusin, tatanungin mo yung sarili mo, ba't ko ba ito ginagawa? Hindi ko naman ito trabaho. Ako naman nagbabayad para sa kalusugan ko. Hindi naman ako ginastusan ng gobyerno. Pero kung tutuusin, kaya tayo nabubuhay sa mundo is not only for ourselves, but for other people, hindi po ba? So kung tayo po ay natulungan, at may kakayanan tayong i-pay forward or ipasa sa ibang tao yung nakuha nating tulong, why not? And kung blessed tayo, kamukha mo, Dr. Hilda, kung tutuusin, pwede ka na lang manahimik, mag-focus sa iyong practice or mag-focus sa media. Pero ginagawa mo because, you have a compassionate heart. And at the end of the day, pag-ibig lamang ang tutulong sa ating lahat, hindi ba po, Dr. Hilda? Kasi sa akin, lagi nila sinasabi, Dr. Hilda, parang wala ka ng pahinga. Parang lagi mo pinoproblema ang problema ng ibang tao. Ang laging sagot ko, mas gusto ko pa problemahin ang problema ng ibang tao, huwag lang ako mo problema sa pamilya ko. Kasi once na nakaroon ng sakit, sa amin, sa akin, okay, as a family members, siyempre ayaw natin yun. Isa pa, sabi ko kapag alam po ninyo, kapag kayo ay gumagawa ng kabutihan, kayo ay tumutulong,
ano yan parang blessing kasi 'di ba ang kapag meron kang natulungan, laging ang sasabihin sa inyo, bahala na ang Panginoon sa inyo. O yung ano, you will be blessed. Yun ang sa akin. Sabi ko, mas gusto ko busy ako sa pagtulong sa ibang tao. Gusto ko busy ako sa iba, hindi sa akin, sa aming pamilya. Kasi ang tulong na nagagawa ko, nakikita ng anak ko, paano ang ginagawa natin, ito ay para sa next generation na gusto ko na makita nila na hindi mawawala itong ginagawa. Ito talaga dito talaga sa atin, ang puso ng Pilipino. Talagang ano tayo, malambot ang puso natin kapag pagdating sa pag nakikita natin na meron nagkakasakit, kung ano kaya natin, mahina tayo talagang tutulong tayo. Tama ka dyan, Dr. Hilda. Sana dumami pa yung mga katulad mo. At syempre nandiyan ang papo. So far ilan po ba kayo sa papo sa ngayon na active na gumagawa nitong programa? So, 52 ang mga members ng PAPO. Siguro more than half of that would be very active groups. Kaya nga kung meron kayong interest na gawin itong pag-advocate tungkol sa kalusugan, mangyaring i-message niyo po ako sa Facebook, sa aming messenger, para makasali ka, 'di ba? Kasi pwede namang, halimbawa magaling ka sa social media, pwede namang yun ang maitulong mo, mag-repost ka ng mga informasyon. Kung magaling ka naman magsalita, pwede kang sumama sa speakers pool po ng PAPO. Maraming imbitasyon ang nakukuha namin. And then kung interesado ka sa mas technical participation, umuupo rin po ang PAPO kasama po ng mga medical societies dun sa clinical practice guidelines. So alam mo yan, Dr. Hilda, di ba, bago magkaroon ng benepisyo sa PhilHealth, kailangan may clinical practice guidelines. Yes. So may mga miyembro po ang PAPO na matyaga po silang umuupo dyan kasi marami kaming kailangang basahin. Saka syempre, napakalayo nung knowledge ng pasyente sa knowledge ng mga doktor, no? So kailangan sumabay dyan. Pagkatapos po, pwede rin kayo mag-participate sa mga consultations po. Madalas po kaming tinatawagan ng PhilHealth or ng Department of Health. Magtatanong sila, may ganito kaming polisiya, anong tingin nyo, ano pa ang kulang, anong labis, how do we improve it. So maganda naman yung nangyayari, Dr. Hilda, napakalayo na po ng nararating ng advocacy ng PAPO, no? Kasi naiimbitahan na po kami at minsan nga sobra pa yung mga imbitasyon, hindi na po namin na-attend. So kahit po regionally and globally naiimbita po ang PAPO. So last night, I was in a WHO Global Patient Safety webinar, no? So na-share ko din yung mga experiences natin sa Pilipinas. So maganda po. Tapos nakakausap ko rin po yung mga ibang patient groups, not just around Asia, but also in South America, in Africa. So maganda kasi because of all these social media channels, nalalaman din natin, like ikaw, na kukwento ng mga OFW, yung mga health system nila sa Taiwan, sa Hong Kong. So maganda, di ba? Kasi natututo tayo na posible pala. So bakit wala tayong ganon? Oo, kasi nakita ko talaga kasi may breast cancer, ayaw umuwi Kaya doon ako na-curious, bakit ayaw umuwi? Ma'am, 10% lang binabayaran namin dito. 90% sabot ng gobyerno. Sa pagdating sa Pilipinas, baliktad. Wala pa nga 10%, sabi niya. Sabi ko, ganun pala. Sabi ko, oo nga. Wala pa universal healthcare noong time na yun. Oo. Maganda talaga ang mga sistema. So sana mag-aspire tayo, no? Kaya tama yung sinasabi mo, Dr. Hilda, kailangan i-push natin, no? Kasi kung walang mangungulit, alam mo naman ang nature ng tao, di ba? Kung hindi ka kukulitin, hindi gagalaw.
So yun Yes. din yung nakikita naming role ng PAPO, no, mangulit, humingi, mag-demand. Pero at the same time, ginagawa rin namin yung trabaho na makikilahok sa mga consultation nila para din naman sa ikabubuti ng lahat ng mga pasyente, hindi lamang sa isang particular na disease, no? Kasi syempre iba-iba yung mga patient groups, no? Merong napakalakas na ng mga patient groups. Nasabi mo na nga, napakalakas ng mga grupo sa dialysis, sa kidney transplant. Malakas din po ang mga boses ng mga pasyente sa breast cancer. Ngayon, ilalabas na nga dinig mo, sinabi ni Dr. Edwin sa colon cancer at saka sa lung cancer, no? Yes. Pero sana dumami pa, no? Lalo na yung mga blood cancers also and other cancers. Kasi number 2 killer na yan sa atin sa Pilipinas. Ang gusto ko lang, Miss Karen, lalo na dito sa mga meron CKD, ang nakikita ko, hindi sila dun, kasi sabihin nila ngayon, meron sila 80,000 members. Hindi lang sila dyan mag-i-stop. Kung bagay 80,000, yun na lang ang pinoproblema ng gobyerno. Pero hindi dumadami sila. Yung right education, yung lifestyle, yung dapat malaman talaga ng bawat isa. Kasi sa ngayon, wala sila. Yung sa pagdating sa soft drinks, sa mga chichirya, sa mga araw-araw yung mga magulang, araw-araw, shortcut. Tapos puro pansit, araw-araw puro pansit na instant noodle. Correct. Kaya ganun ang nangyayari. Right education, yung dapat sana hindi na sila dumami. Sana hanggang 80,000 stop na. Tapos yung mga iba, makita nila ganun, mahirap maging isang CKD patients na araw-araw sa loob ng isang linggo, 3 beses magpapadialysis. Tapos nadadamay pa yung let's say kung sino yung kasama niya sa bahay, nasasamahan siya pati yun, di ba, kapag trabaho. Yun ang gusto ko sana itong dito sa nagpapadialysis, huwag na sana sila lalo dumarami kasi tawag ko na nga sa kanila mga classmate na bakit lalo na mabuti na lang ang PhilHealth tinaas na from 2006 to 4,300 to 6,350. Ngayon, at halos nakakaya, at least yung iba kaya na hindi na need mag-cash out. Except yung iba na sa mga big private hospital, may cash out pa rin. Tama yung sinabi mo, no? Sobrang importante ng preventive at health promotion, no? So, actually, trabaho yan ng Department of Health. Tsaka yung private sector, pwede rin tumulong, including yung mga patient groups, no? So, ang ginagawa ng dialysis groups, no? Tsaka yung mga may Kidney Alliance of the Philippines na po tayo, including yung mga nagdadialysis at mga kidney transplant, tsaka yung mga nagpe-peritoneal dialysis, no? Nagpupunta rin sila as speakers sa mga malls. Merong mga private sector companies na nagki-create na awareness, lalo na yung relationship, yung connection between cardio, renal, and metabolic diseases, no? CRM. So kung mataas ang blood pressure mo, most likely it will affect your kidneys. Kung meron ka ring high cholesterol. So pinapakita na merong connection yung tatlong sakit na yon. So ang tinanong sa mga private sector na pharma companies, alam na ba ng mga doktor to? Kasi 'di ba minsan yung mga doktor, dahil specialista ka dito lang sa bato or sa endo ka or sa cardio ka, hindi kayo nag-uusap-usap So kailangan isa yung message nyo dun sa pasyente na kung cardio ka, hindi mo lang bantayan yung hypertension or heart disease, pero bantayan mo rin yung kidney ng pasyente at saka yung kanyang cholesterol, di ba, doktora? So sana yes, correct ko dyan. Kasi karamihan, yung masal dami ng piniprescribe ng gamot, so tumataas ang creatinine.
And then Correct. nakikita na yung ano niya, yung kidney niya, nakakaproblema na sa sobrang daming Correct. gamot na binibigay. Correct. So dapat nag-uusap yung mga specialista din. And ganun nga yung approach, no? Medyo integrated. Tinitingnan nila yung interconnection nung major organs na to. So ang laki pa sana ng pwedeng gawin natin. So we're trying also our best to have mga information sessions, no? Lalo na, I think in June, no, it's National Kidney Month, so magkakaroon po Mhm. ng mga events, mga webinars po at mga lectures. Yes, at ngayon, last Tuesday, interview ko si CJ Reyes ng Dialysis Philippines. So sabi ko sa kanila, sige, magbibigay ako ng a day sa different organization na member po ng PAPO para may share naman ninyo yung kung ano paano kayo nagkasakit, paano ang nangyari sa buhay mo, paano ang treatment, para at least makapagbigay ng awareness sa iba. Sige, that will be nice, Dr. Hilda. Let me know kung sino pa yung mga gusto mong i-line up. Pwede kitang bigyan ng mga pasyente who can share their experience. Kasi tama ka, maganda yung nire-relate nila. Paano yung naging journey nila as patients at ano yung ginagawa nila ngayon to manage their illness. Alam mo, ang isa nakakalungkot, Miss Karen, sasabihin ko sa iyo totoo, nag-interview ako sa mga consultant. Ito nasa YouTube channel ko. Ang nakakalungkot, kapag yung may ganun, parang hindi pinapansin. Kapag yan ang napansin ko, pagka walang sakit, ayaw nila panoorin. Wala silang care. Pero pag ako ay nag-Chinese language, nag-Fukien language, kasi I can speak Fukien. Pag ako nag-i-interview, kasi dalawa yun, isang Tagalog version, isang Chinese version. Alam mo, pagka nag-Chinese version ako, lahat yan, pino-forward yan sa Viber, sa Messenger, hindi lang forward, nagpapagamot sila, nagpapa-check up sila. Kung anong sinabi ng doktor, pupunta sila kaagad. Kaya nalalaman ko kasi nagsasabi ng doktor, alam mo, Doc Hilda, ang daming pasyente na pumunta sa akin after the interview, talaga nagpa-check up sila. At lalo na yung colorectal CA ngayon, napakarami ngayon. Kaya sabi ko, bakit ganun? Pagka Tagalog version, hindi pinapansin. Pero pagka nag-Chinese version ako, hanggang sa nakarating sa USA, Canada, pag pumunta sa Pilipinas, sabi na, Doc Hilda, napanood namin yung interview mo. Alam mo, nagpa-check up na kami. Kaya sana dito through sana bigyan ninyo ng oras ang inyong kalusugan. Wag niyo hintay na maging malala. Saka kayo lalapit. Saka hingi kayo ng tulong. Tama yan. I totally agree with you. O, diba? Sabi ko, kahit nandyan ang papo, kung ang nasa sa inyo mismo, sa pasyente mismo, kailangan baguhin ninyo yung lifestyle, kung ano sinabi ng doktor, dapat stop to, maabawasan to, makinig kayo. Para at least, walang magagawa ang si Dr. Hilda, walang magagawa ang Papa, walang magagawa si Miss Karen, kung ikaw mismo, hindi mo inalagaan iyong sarili. Very, very true yan. So, partner tayo with ang pasyente at yung healthcare provider, ang doktor. Partners. Yes. Ako naman, ang kaya ko lang may tulong, let's say kung kailangan na ilabas sa dyaryo, yan ang kaya kong i-share para ma-pick up nila. Kasi sabi nga nila, ma'am, wala kami magagawa unless nakita nila sa dyaryo o napanood nila sa radyo, napakinggan sa radyo o saka pipick upin ng mambabatas. Saka lang sila, pagkapagsabi, ayan meron lang kami ganito na meron ng binabati ko sa sila tungkol dito, hindi daw namin baguhin, hindi namin i-adjust para mas makakatulong pa. Lalo na ito nga nangyari sa
dito sa ating mga dialysis patient, malaking bagay ito, malaking tulong ito, lalo na yung sa ASAP 3 times a week, sabi nga ng isa na interview ko, habang nakasalang daw si, let's say Tuesday, nakasalang siya. Habang nakasalang siya, iniisip na niya, saan ako kukuha ng pangbayad ko sa Thursday? Pagdating ng Thursday, saan na naman ako kukuha pang Saturday? Minsan maaawa ka talaga sa kanila. That's true. Napaka lungkot na ganun ang sitwasyon ng maraming Pilipino. Kaya sana nga talaga maging priority ang kalusugan, no? Ang universal healthcare. Sana mapabilis yung mga plano ng PhilHealth at sana mag-cooperate din yung mga private sector, no? Lalo na yung mga private hospitals, mga private practitioners, kasi hindi naman talaga kaya ng gobyerno yung trabaho na to. So tulong-tulong talaga, hindi kaya ng gobyerno. At pakiusap ko sa ating mga listeners, sa mga viewers, ang PhilHealth, meron na pong yung PhilHealth Konsulta, magpakonsulta na kayo, libre na, wala nang bayad. Saka huwag din yung lagi sasabihin na, ay, ayaw ko magpa-check up kasi wala akong sakit ngayon. Pag nagpa-check up, sasabihin naman na meron akong ganitong sakit, may ganyan sakit. Sabi ko, pag may nakita, early detection, mas mabilis kayong gamutin. Huwag nyo hihintayin na maging terminal o nasa stage 2, stage 3. Unang-una, sabihin natin, masasagot ang PhilHealth. Pero isipin po ninyo, yung hirap na dadaanan mo. O operahan ka, o radiation, tusok dito, tusok doon. Eh, kung nagpa-check up kayo, nalaman ka agad, malay mo, sa gamot lang, kaya na, o kaya naman, maliit na, o sa maliit na hiwa lang, matanggal lang yung bukol lang, o tapos na. Yan ang ano natin, yun ang sana, siguro at tayo ay naman ay active naman sa pagbibigay ng, kaya nga ang programa natin ay nagbibigay tayo ng tamang impormasyon, tamang serbisyo sa ating mga listeners at sa ating viewers. Tama yun, Dr. Hilda, an ounce of prevention is better than a pound of cure. At Miss Karen, ano ang yung mensahe o mensahe ng Papo sa lahat ng mga Pilipino may pinagdaraanan sa kanilang kalusugan? Ang mensahe ko is, this is the year of hope, di ba? So, continue to have hope. Try to manage your condition by complying with the doctor's orders and then taking care of yourself and then also praying, of course, and then trust your doctor, your healthcare provider, work with your doctor. Don't try to experiment with what you hear on social media kasi marami pong mga fake information that's going around. Tapos kung may chance po kayo maka-join ng support group, maganda po yun kasi pwede kayo magdamayan. You can ask about the illness. You can ask about sino ba yung mga okay na doktor, ano ba yung nangyayari sa kanila, paano nila nag-survive yung illness nila. So, and then continue to lend your voice kung may pagkakataon po na maka-influence kayo ng mga polisiya, either participating as a patient group leader or signing, no, kung meron pong mga umiikot na mga what's this, na mga parang request letter or mga letter of support na kailangan sa inyo. So yun lang advice ko, Dr. Hilda, kasi we're just one player in a whole huge healthcare system. But remember that our voices count. Kasi po, yung pasyente, siya yung expert sa disease niya. Kasi yung kanyang experience, napakalaking bagay nun. At makakatulong yun sa, not just sa kapwa-pasyente, but also for researchers, academicians, mga doctors po. At kung sakali, hindi nila alam kung saan organization sila lalapit
Saan pwede po ba sila mag-send ng message sa PAPO at ano isi-search nila sa Facebook? Okay, i-search nyo Philippine Alliance of Patient Organizations sa Facebook. Nandun po rin po kami sa Messenger. So, pwede po kayo mag-message kung hindi nyo alam kung anong grupo yung pwede nyong salihan, para pwede naman namin kayo i-refer dun sa grupong yon. Hindi ko po mapapromise na lahat ng sakit ay may grupo, pero we'll do our best po para ma-match kayo dun sa tamang grupo. Ayan po, atas yun po sa mga may sa ngayon may iniindang na sakit at nangangailangan ng moral support o hindi nyo alam po paano gagawin, lalo na yung mga proseso ng paghihingi ng financial assistance, pwede po kayo humingi ng guide sa mga kapwa na yung meron same ang sakit ninyo. Kaya maraming salamat po, Miss Karen, sa oras na binigay mo dito sa programa Health and Travel at Serbisyo Publiko. Thank you so much, Dr. Hilda. Salamat sa opportunity na to. At napakasarap na ating kwentuhan. Maraming salamat. Yan po, at ako naman ay nagpapasalamat din po sa ating panauhin na si Miss Karen Aida Alparcel Villanueva. Siya po ang president po ng Philippine Alliance of Patients Organization. Kaya kayo po kung may kayong problema, may sakit, ayan na po, hanapin lang po ninyo sa Facebook po. Kaya maraming salamat po sa pagsama po ninyo sa pangmartes na edisyon ng programang Health and Travel at Serbisyo Publiko. Ako pa rin si Dr. Hilda Ong, ang iyong agarang serbisyo lady na naghahangat ng isang maganda at makabulang araw para sa iyo at sa iyong mahal sa buhay. Bye! Health and Travel at Serbisyo Publiko. Serbisyo Publiko with Dr. Hilda C. Ong. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Health